Yo, what up? This is Gat G ng Tahanan Record. Siyempre, nandito na naman tayo para sa isang review and reaction ng isa sa mga kantang inilabas ni Yang One. Ito, disc back na to para to sa round 2 nila, para sa round 2 ng Hambog, ng Yang One versus Hambog. Ang title nito is Hambog Disc 2.0 by Yang One, produced by Soro Tenshi. Ulit, ayan. So, siyempre, shoutout muna sa lahat ng TBS 13 worldwide. Shoutout sa inyo mga tol. Royal Duke Sud, shoutout sa inyo. Salvaria Hood, Santa Cruz Trus, Brown Pride Crib na pinangungunahan ni OG Payate kay Gat G. Shoutout sa inyo. Shoutout sa lahat ng homies ko. Shoutout sa inyo mga tol. Maraming salamat. Dreamtown Clothing, Game Day Clothing, Capitolio, Gero Gospel Clothing, Gero Hood, Gat Music Productions, Marinduque Mobsters, Street King Clothing, Tahanan Records, Urbanista Clothing, Bogchi Pare, Yalip Tattoo, Willa Arts, Paring Boy Restaurant, 2412 Food Hub, at syempre Z2M Barbershop. Yo, syempre shoutout sa inyo lahat. At kung gusto niyo magpa-shoutout ng Recta PM nyo lang o Jefferson Nunez dito sa Facebook page, dito sa Facebook o kaya yung Tahanan Records syempre. So yun, nandito tayo para sa isang review and reaction. Siyempre bago yan, magbasa muna tayo ng mga ilang comment dito sa last review ko na Who You Dis by Hambog. Ito yung sagot ni Hambog. Sa ngayon, ang nangyayari ngayon is medyo matagal yung sagot ni Hambog. Siguro nakalipas na ng 2 araw yata bago 2 araw na ata nakakalipas, hindi pa sumasagot ngayon si Hambog. Ngayon nag-status to si Yang One na sinabi ni Yang One na wala pa ba? Ang tagal na ba? Parang ganon. So ayun. Pero sa round 1, narinig na natin sila ang Hambog versus ang Yang One versus Hambog. So, kayo, sino ba sa inyo para sa round 1? Kanino kayo diyan? Boto na kayo para sa round 1. So, magi-start na tayo ng round 2. Syempre, basa muna tayo ng ilang comments sa mga nag-comment dito sa akin sa last review natin. So, basa tayo. Eto, gustong-gusto ko tong mga gantong hate by Aya Morin. Dami mo sabi dyan, boss. Natural. Review and reaction nga to di ba baby boy? Kung ayaw mo ng maraming sinasabi, mo rin, wag kang manood ng review and reaction. Rumekta ka sa mga kanta nila. Yun lang yun. Ulitin ko, wag kayong tanga. Wag kayong tatanga-tanga. Okay? Hindi, joke lang. Hindi, ayaw may pag-away sa inyo. So, ayun. Boss, pa-reaction naman by Lindonutnat 6251. Boss, pa-reaction naman ng Hambog ng Antik by Nice One. Parang hambog talaga, God bless, boss. Subukan natin yan. May nakapili pa akong 2 nakalimutan ko na yung re-review ko ulit yung isa na ano kayo. Medyo nabibisi na ako, may inaasikaso ko recording Try natin yan. Ipipila din natin yan. Bali pangatlo yan, tol. Sa i-review natin ng mga underground artists. Okay? Next, by Nel Kent Official. Pangaral pa lang biskwit na si Yang One. Ano kaya kung marerebat niya? Abangan na. Tsaka na ako boboto pag nakaabot na ng round 3 si Yang One. Pwede. Kaso nga, ang tanong, dahil 2 araw nang hindi nakaka-reply si Hambog, ang tanong, si Hambog kaya ay aabot sa round 3? Yun ang tanong, Nel Kent di ba? Kasi ngayon, ang bilis mag-reply ni Yang One. Parang halos 1 araw lang yata naka-reply na kagad siya. Yun, hindi natin alam, pero yun. Ito naman, di siya napalaban sa flip top. Si Price Tag ata at Hambog pinagpipilian. Si Price Tag ata napalaban. Oo nga, Richard DJ Mena. Parang ano nga yun kinuwento ni Hambog na hindi nga siya napalaban. Hindi siya napalaban kasi, parang ilalaban na ata siya. Pero hindi siya na kasi tawag dito, lumipad na siya pa Amerika. Parang ganon yung naikwento niya. Siya nagkwento nun Hindi ko lang maalala kung saan niya naikwento yun. Pero baka sa Facebook lang din. Okay. So, ayun lang. Dito na tayo sa Hambog, Yang One. Hambog Disc 2.0 by Yang One. Meron tong 31,000 views. Shoutout kay Yang One. And then like tayo, 1.2k likes. Basa tayo ng ibang comment. By Tagalog Rap TV, Outsu, lakas ng round 2 ni Yang One. Solid to. Kudos. Uy. Mukhang malakas-lakas na bibitawan to ni Yang One Nash Jimenez, wow, mainit itong Hambog 2.0 disc na to. Malupit pagkakasalansan, lakas, mukhang mapapadisbak ulit si Hambog. Mukhang nakakasabik to Timmy Loves, ibang Yang One to umaapoy. Okay, last one tayo. Mab Hoods, sikat lang yung Hambog kaya nauusgahan yung Yang One, pero solid din yung Yang One. Good battle. Siyempre, sabi ko nga sa inyo dun lang tayo sa gitna. Gumitna lang tayo para lalo tayong mas maganda yung paikinig natin
sa rap game, sa rap game na to, 'yon. Ito, kantulan sa rap game. May ganun pa. X ka na kaibigan, Born to Kill This 2.0 hambog. So pakinggan na natin. Pinayuhan mo pala ako, pero rumibat ka. Tapos nag-drop ka uli ng mga panibagong issue. Okay, dun tayo sa point na rapper sa rapper. Pakitaan mo ako ng malupit. Ang linaw ng vocals ni Yang Wan dito. Pag luma yan, ulit-uli. Okay? Hindi basta ka binalaan, binalahan na kita, kundi tanggap na makitid mong utak, tangin na mukha. Ang ganda na. Ang ganda nung multis niya dun ha. Hindi ka basta binalaan, binalahan na kita. God damn, ang ganda nun ha. Alos ang layo ng agwat, pero kita yung bumaba mo ka, nagkakabul ka pre, huwag ka magpapakalata. Ito ay labang ko, kay hambog at sa may ayaw sa akin mukhang posporo daw nasunog at least taga Makati. Ito yung naging issue ni Nico David na sinasabi niya na may hindi pala si Nico David. May isang reviewer na nasagi sa ko, nasabi daw yung taga Makati. Subukan natin tong na. Ito ay laban ko kay hambog at may ayaw sa akin. Mukhang posporo daw nasunog at least taga Makati. Ikaw kailan mo pa nirep ang hood mo o hindi mo na alam mo hood na nire-rep mo? Ito laban ng dog at ayaw na mukhang posporo mo. Ayaw may at may ayaw sa akin. Mukhang posporo daw nasunog at least taga Makati. Parang niyayabang niya na taga Makati siya kasi parang yung linya na to sagot dun sa kasi ang inaano niya si Hambog sinasabi niya na taga Makati siya, hindi ba? So parang sinasabi ni Yang Wan na ako at least legit na taga Makati. Parang ganoon. Ikaw kailan mo pa ba ni-rep ang hood mo o ikaw hindi mo na alam ang hood na nire-rep mo? Kasi parang siguro palipat-lipat si Hambog ng tirahan kaya hindi niya na malaman kung ano yung nire-rep na hood ni Hambog. Parang ganoon siguro yung gusto sabihin ni Yang Wan. Ikaw, kailan mo pa ba nire-rep ang hood mo? O hindi mo na alam ang hood na nire-rep mo? Huwag ka plastic lalo na. Gusto ko yung hindi ko in-expect yung beat na yun ha. Kumbaga parang akala ko biglang papasok yung drums tapos biglang papalo ng mabigat. Kaso ang ginawa niya biglang nagpatay ng beat tapos biglang pumasok ng beat na wala naman drums. Ang gulo. Pero ikaw, nagigets niya ako ha. Kailan mo pa ba nire-rep ang hood mo? O hindi mo na alam ang hood na nire-rep mo? Huwag ka plastic lalo na yung mga para pinabitin niya no. mong hilaw, hindi sarcastic pag sinabi kong hindi ako ikaw. JJ mo na rapper pag nai-in love, malabab ong nagte-24 bars pag na broken love. So ang ganda. Ayos yun na malabab ong na nagte-24 bars pag broken loves. Kasi kilala natin si Hambog na labsongero, di ba? Doon natin nakilala. Kahit ako doon ko nakilala si Hambog na labsongero eh. Puta doon niya dinali, no? Ganda nung pagkakaayos nun, ha? At yung kondo mo sa manda, doon ba sa pulang bubong? Talagang libreng aircon doon dahil doon ka nakakulong. Ano yun? Mental hospital siguro tinutukoy niya doon. Ang hilig mo ang maglaro lalo kapag lubog. Di ka na makakahirit lalo pa kung ngakambog-ambog. Kahit na magkainitan, hindi makakapasok tong Ganda nun kahit na magkainitan. ngas na ningas ko na lang kahit na magkagipitan. Hindi aabot tong unalo na sa akin na pag-iwanan. Wala nang tulis at yung rhyming mo, paulit. Tangina, paano no? Paangat yung energy dito ni Yang Wan, no? Alam mo yung yung nagsisimula siya sa mahinaon, tapos pagigil, paangat na paangat, ganun. Ulit chip, parang ang chip mo mag-spit, di na wala nang paulit-ulit chip, parang ang chip mo na mag-split. Dito minulti niya yung chip sa chip, no? Kasi chip ang tawagan ni Hambog, parang ganun. please it ko, inaakala mong trip, huwag kang stupid. Wala akong ngabad, lalo kung kakarap pinutin. Alat ka. Maganda rin yun ha. Ito rin isang issue rin to eh. May nakita ko rin to sa yung ni-rhyming daw yung inutil sa stupid. Kasi ang ginawa dito ni Yang Wan, kung ako, pwede ko rin naman, kung ako, inutil, stupid. Naman kasi alam niyo tawag dito, hindi ko alam kung ganun din sa palagay niyo. Kasi meron din yang, kapag sinulat mo, tapos katunog, kahit hindi sila magkaano ng rhyme, basta magkatunog sila, pinapasok din yun ng ibang rapper. Kagaya ko, ako pinapasok ko rin yun, pagka ganun. Stupid, depende kasi sa spit mo yun eh. Wala kang stupid, wala habang lalo inutil, parang ganun. Parang inutil, stupid, parang
parang silent D yung ano, paano ko ba sabihin yan? Ang hirap i-explain. Stupid, inutil, parang ganon. Magkatunog kasi sila na hindi sila magka-rhyming talaga, pero magkatunog yung ender nila. Kaya itinugma pa rin to ni Young One. Parang ganon. Kasi kung papakinggan mo, hindi mo siya mahalata na hindi sila magka-rhyme. Mahalata mo lang sila kapag nabasa mo. Ganon. At saka ito, ang tugmaan dito ni Young One is yung explicit at saka yung inutil. Yun yung pinaka-tinugmaan niya. Kasi ang ginawa niya dito yung ulit-ulit, yung cheap, tapos stupid, yung trip, multis na yung style niya dito. So tuloy tayo. Kung nga ba't lalo kung kakarap pinutin? Kalat ka na sa Facebook pre, kaya winawalis ko na mga walang silbi. Ganyang galawan mo nung pare. Teka, dinamay mo pa yung tanga-tangang maestra. Oh, tanga-tang maestra. Si ano ata yun no? Si Miss Minchin, yung tinutukoy niya dito. Tindero na galit kahit ngawit na ngawit. Si pare matawid lang ang eksena. Hey! At di ako yung tulad mo na desperado. Ano no, mas malinaw nga yung vocals ni Young One dito kaysa do sa round 1 niya. Rapper na basta lang mga hate lang masaya na ano ka. Subukan mo na totohanin yung sa face to face na acapella battle ng tuluyang kita mabura. Oh! Hindi ko alam hindi ko sure kung sa face to face battle na acapella is may ipapalag si Hambog. Palagay ko mas malaki ang mas malaki ang chance ni Young One na manalo sa face to face battle between Hambog. Hindi ko sure pero parang yun yung nakikita ko. Pero sa rap game malaki yung chance ni Hambog para sa akin. Pero eto nakikita natin pumapalag dito sa rap game si Young One. Pero siguro papalag din sa acapella battle si Hambog kasi nga kagaya nga na ikwento niya, mapapapasok sana siya sa flip top. Kaya malamang may chance din sila. May chance din si Hambog. Pero ewan natin, malay natin, di ba? Hindi rin natin sure kung anong magiging resulta nila. Huwag pala yung tawag sa akin ni Bantam, paliwasa pambata, kaya Bantam ata is yung maliit na kalapate. Tama ba ako? Or maliit na manok? Maliit na manok ata yung maliit na manok, di ba? apapapam, Bata kaya ka papampa. balinam lang parang Kala ko inaano niya si Lil Collie kasi Pampam ang tawag nila Joti doon, di ba? si pa ni Bantam. Correct me if I'm wrong, Mr. Pulipek Handsome. Ngayon Ooh! Mr. Pulipek Handsome. Kasi parang sinasabi dito siguro ni Young One is yung about sa effects. Sa mga vocal effects na ina-apply ni Hambog sa kanta niya. Kaya siguro full effects. parang inangkang lang ni Gandam. Kinangkang lang ni Gundam. Tayo na sakit ng Gundam yun. Huwag mo akong angasan kundi kalakasan. Mm. At yung sasagot ka, huwag yung estilo mong bulok. Lalong di mo Ganda na ito, Mucha. Bigla nawala yung palo ng drums. kinakul yung letrahan mong pambaro. Kahit magmulti ka pa dyan, pare ng sunod-sunod. Narinig na namin lakat sa'yo yan, huwag kang banong. Pakitaan mo ng bago Oo. ang mga tao. Bagong tunog, bagong tugmanan, maiba ko. Oh, shit. Ganda nun, pre. Ganda ng pasok ni Young. Ang ganda nung bitaw ni Young One na yun. Narinig na namin yan. Wala na bang bago? Pakitaan mo ng bago ang mga tao. Tunog bagong tugma ng maiba ko. Oh, shit. Aminin man natin o hindi, narinig na natin kay Hambog yung ganon. Pero, syempre, Hambog yun ganon talaga ang magiging style ni Hambog. Ewan ko na lang, siguro, ang gusto lang sabihin dito ni Young One is, tawag dito, new style. Kasi new school na ngayon So, kung lalabas siya, parang panibagong style na sana yung gamitin niya. Parang ganun, hinahamon niya si Hambog na bagong estilo na yung gamitin niya. Parang ganun. Kasi, kung papansinin natin, narinig na natin kay Hambog yung Ang pinakabago lang dun is yung sinama niya sila Miss Minchin, tsaka yung mga ibang karakter na dinadab niya. Pero kung talagang di ka na nga makakabango, reka na libing itong nasa loob na kabango. Puta, last dun man. Ang ganda sa tenga. Ang ganda dito, pre. Ang ganda dito sa headset. Ayos, Ganda ng balik ni Young One. Ganda nito. Pakinggan natin. Reka na libing itong nasa loob na kabango. Sarap sa tenga. Di ka na nga makakabango, reka na libing itong nasa loob na kabango. Nagkalang na, Mr. J. Vincent de Guzman at lalong-lalo na sa lakat ng nakikialam. Gantong eksena matagal ko na itong nasaksihan. Hindi nyo na ako magugoyo, pari modus nyo yan. Eto ko.
Oh, kagaya nito, tingnan niyo yung tugma dito ni Young One. Ayan. Meron tugma dito na nakikialam. Ang tinugma niya doon pare modus nyo yan, 'di ba? Hindi sila magkatugma pero halos magkasintunog sila. Kaya itinutugma, ginagawa rin niya ng mga ibang rapper na talagang commonly ng mga rapper talaga na kahit hindi sila magkatugma, pag magkatunog, ginagawa nila yan. Sinusulat pa rin nila yan. Kahit ako ginagawa ko yan. Eto course pa lang pero giba ka. Sabog kong iiwanan tong di nagmamariwana. Sabog kong iiwanan tong di nagmamariwana. Grabe, ayusin ha. Ganda ng laro dun ha. Sabog kong iiwan tong di nagmamariwana. At kahit na tumodo ka at pigang-piga na, hindi mo to malalansi. Ungas, wag kang umasa. At nung sinabi kong goat ako ng battle rap, lahat umiyak. Kasama ka pa dun. Di ka nga kilala ni Arik eh. Gagi. Yeah, napaka ako nabibitin ha. Pero 3 minutes na pala yun ha. Grabe. Ganda ng ender niya rin eh. No? At nung sinabi kong goat ako ng battle rap, tawag dito, ang daming umiyak. Isa ka pa doon. Kasi parang, ang tingin ko ang ginagawang style ni Young One is, inaasar niya yung mga tao na ikinig, inaasar niya din si Hambog para mapikon sa kanya na sinasabi niyang goat siya ng battle rap. 'Di ba? Kahit alam naman natin na maraming mas magagaling na at kahit alam naman natin na mas maraming pwedeng tawaging goat ng battle rap kaysa kay Young One. O siguro baka hinahambugan niya na lang din talaga yung sarili niya, buwat bangko ang style niya. Kasi nga, distrakan to eh. Siyempre, payabangan to, di ba? Hindi ka nga kilala ni Arik. Ewan ko, baka kilala naman siguro to ni Arik si Ambog. Ayun. So ayun, overall, grabe, ang gandang diss track na ito. Ang gandang round 2 para kay Young One, man. Gusto ko tong round 2 ni Young One, ha. Auto-download to sa akin. Ayun, overall, maganda na. Ang ganda na, pantay na yung vocals niya sa beat niya. At saka, ang ganda nung salansan ng beat. Bukod sa salansan ng beat, kasi yung biglang namamatay, biglang nawawala yung drums. Ang ganda nung salansan na yun. Ang ganda niya kung saan niya ilalagay. Ang ganda ng pagkakasalansan. Pati yung pagkakasalansan ng sulat niya at pagkakasunod-sunod, iniba na dito ni Young One. Siguro, siguro natindihan din siya. Natindihan din siya sa round 1 ni Hambog. Kaya, na inaayos niya ng sulat. Siguro, sineryoso niya na, ano. So, ito ang aabangan natin is yung sagot ni Hambog para sa kantan to. Di ba? Napakatindi. Anyway, maraming salamat TBS 13, worldwide, shoutout sa inyo mga tol. Royal Dukes Hood, Santa Cruz Truz, Salvaria Hood, Brown Pride Crib na pinangungunahan ni OG Payat, aka Gat G. Shoutout sa lahat ng homies ko. Shoutout sa lahat ng homeboy at sa lahat ng Brown Pride Crib. Ayan. Dreamtown Clothing, Game Day, Capitolio, Gero Gospel Clothing, Gero Hood, Gat Music Productions, Marinduque Mobster, Street Cake Clothing, Tahanan Records, Urbanista Clothing, Bogchi, Pare, Yalip Tattoo, Willa Arts, Parimboy Restaurant, 2412 Pudab at Z2M Barbershop. Sa November 2, may event kami sa Latero dito sa May Pirates. Hanapin nyo si Rafi GD. Ayan, makahanap kayo ng ticket dyan at maka-update na kayo sa paparating namin event. Syempre, High Def Music, shoutout sa inyo mga tol. Yo, now peace, I'm out. Thank you.